akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ito ni Jesus, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Nagtuturo po si Jesus na parang isang may kapangyarihan dahil meron po siya nito. At hindi po ito galing sa maraming taong pagpapakadalubhasa o sa kanyang mga naabot. Ipinagkaloob po ito sa kanya ng Ama sa Langit. Kaya sa pagtuturo po niya, siya po mismo ang mensahe. Siya rin po mismo ang halimbawa. Pag nagtuturo po siya ng tungkol halimbawa sa kapakumbabaan, naiintindihan po ito ng kanyang mga tagapakinig dahil nakikita rin po nila sa kanya ang kapakumbabaan. Ang kailangan na lang nating gawin ay pakinggan siya at gayahin. Sa pamamagitan nito, nakakapakibahagi tayo sa mapanligtas niyang ministeryo. Sa kanyang pamamahala, ipinagkatiwala ang sangnilikha. Sa kanyang utos, tumalima ang mga puwersa nito. Sa kanyang habag, gumagaling tayo't muling nabubuo. Sa pagmamahal niya, tinutubos niya tayo mula sa kasalanan, mga hulugan man ito ng sarili niyang kamatayan. Sa madaling sabi, mga kapatid, isinugo po siya ng Ama sa sanlibutan para gawin ang kalooban ng Ama sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya masasabi po nating ang otoridad niya ay nakaugat sa Ama at sa kanyang kaisahan at karanasan sa Kanya. Nasa Kanya po kasi ang ganap na kapahayagan ng pagka-Diyos. May impact po ang Kanyang salita na hindi gaya ng mga salita ng eskriba. Gumagaling ang mga may sakit at lumalayas ang masasamang espiritu sa Kanyang salita.
nababago ang buhay ng mga nakikinig sa Kanya, maging ng mga pinakamakasalanan. Kung ang mga eskrib at mga pariseyo ay na-threaten sa Kanyang otoridad, positibo naman ang naging impluensya niya sa nakararami mula sa mga naunang mga disipulo hanggang sa atin ngayon. Ang dalawang tagasunod ni Juan Bautista, isang halimbawa, ay iniwan siya at si Jesus ang sinundan. Dahil na rin siguro natagpuan na nila ang ipinaghanda ng daan ng dati nilang sinusundan, ang tunay na Mesiyas, kaya pwede na nila siyang iwan. Ang kahandaan naman ng iba pa niyang matatapang na alagad gaya ni Tomas, na handang mamatay kasama niya, ay isa ring matibay na halimbawa na mayroon siyang malakas na impluensya sa kanila. Sila na aalalahanin at maiintindihan ang kanyang mga katuruan maging matapos siyang makaakyat sa langit. Bukod dito mga kapatid, itinuring din po kasi niya silang tunay na mga kaibigan at mga kapatid. Kung paanong ganon din naman ang turing niya sa atin ngayon. Pinagiging dapat niya tayong maging kaniyang mga katuwang sa pagsasakatuparan ng pangarap ng Amang Kaligtasan. Tulungan dinawa tayo ng Espiritu Santo sa pagiging mabubuti niyang katuwang. Palakasin tayo sa gampaning ito nang tatanggapin nating banal na Eucharistia, ang tunay na presensya ng mahal na Poong Jesus Nazareno.